Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Ako po si Pastor Titer Munding Jr. at muling nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat ngayong umaga ay magiging kabahagi ako ng ating pong pagsamba at marahil ako po ay gagamitin ng Panginoon upang magbigay sa inyo ng mensahe tungkol po sa Kanya sa ikalalakas at ikatitibay ng ating pananampalataya, lalo git sa panahon natin ngayon na nasa krisis po tayo, maging ang ating pong sanlibutan. Ang talatang ating pong pag-aaralan ngayon ay mapupokus po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 21. Ang wika niya po ay ganito: ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at ng karangalan. Tayo po ay manalangin sa mandali. Nakilap po namin Diyos amang banal na tahanan nasa mga langit na ito muli, Panginoon. Amin pong pinapasalamatan kayo sapagkat iningatan niyo po kami sa buong magdamag ng aming pagkatulog. Ngayon inyo kami ginising upang mag-aral ng inyo pong banal na salita. Panginoon, aming dalangin na kami inyong patawarin sa inyong mga kasalanan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong pong banal na harapan. At kami ay sakupin ng banal na Espiritu at kapangyarihan nito upang magabayan kami sa inyong pong pag-aaral ngayon. Hinihiling po namin ito, hindi po dahil kami karapat-dapat, kundi alang-alang po lahat sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang talatang ito po ay may kaugnayan sa buhay po ni Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay naging hari ng Israel, bayang Israel, sa kanyang kabataan. At kanyang na-realize at kinilala niya ang kanya pong kakulangan sa pangunguna sa harapan ng ating Panginoon na hindi niya kayang pangunahan ng Israel kung sa sarili niya lamang lakas. Kaya siya dumalangin sa Panginoon na ang kanyang hiniling ay bigyan siya ng karunungan sa kanyang puso upang ang kanyang paghatol ay matuwid o ang kanyang mga desisyong gagawin ay kasang-ayon sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ating Panginoon ay napahanga kay Haring Solomon sapagkat iniisip ng ating Panginoon marahil, dahil binanggit po mismo ng ating Panginoon na ini-expect niya na ang hihilingin ni Haring Solomon ay ang mahabang buhay, o magkaroon ng kayamanan, o ng kalakasan, o ng sagana sa buhay. Ngunit hindi yun ang hiniling ni Haring Solomon. Ang hiniling ni Solomon ay ang karunungan. Kung meron ka mang lahat ng mga bagay, pero wala namang karunungan, ay magiging useless po lahat at hindi magiging matibay. Kaya si Solomon ay yun ang kanya lamang dalangin, na mapangunahan niya, maging maliit, malaki, anuman ang kalagayan nito, ay mapangunahan niya sa pamamagitan ng karunungan. Kaya sabi ng ating Panginoon ay yamang yan ang iyong hiniling, lahat ng iniisip ko na para sa iyo ay ipagkakaloob ko sa iyo. So yan po ang tinanggap ni Haring Solomon. At si Haring Solomon ay nag-focus lamang sa kanyang karunungan, kaya naging matagumpay at naging sagana. At si Solomon ay naging sikat at hanggang ngayon ay si Haring Solomon ang pinakamatalino at pinakamayaman na hari sa ibabaw ng lupa. Kaya sa puntong ito ay mapapansin po natin na ang ating pong sanlibutan ngayon ay nangangailangan din marahil ng karunungan sapagkat ang dumating ang pandemic sa buong sanlibutan ay hindi ho nakahanda ang mga bansa, hindi nakahanda ang bawat isa, at wala silang magawang paraan para ito mapigilan, kundi ang kanilang naisip at ang tinatawag nating mga pangunahing ginagawa kapag ang isang tao ay mayroong virus o bakteryang tinataglay at ito ay nakamamatay, ay gumagamit ng face mask. Kaya ang buong sanlibutan ngayon, para mapigilan ang pagdami ng mga namamatay na tao dahil sa virus na kumakalat ngayon, ang kanilang mga payo ay magsuot ng face mask at maghugas ng mga kamay, at pagkatapos niyan gumamit ng alcohol, magkaroon ng social distancing, umiwas sa mga maraming tao o umiwas lumabas ng bahay kung hindi naman
kailangan. Ngunit ang ating sanlibutan ay pasama ng pasama at marami na intake pa rin kahit ganun ang pinapatupad. Kaya ang ating pong mga namumuno sa ating pong bayan, sa ating pong Pilipinas ay nagdeklara ng mas mahigpit pang pag-iingat upang mapigilan ang pagkalat nito. Kaya nagkaroon sila ng karunungan na higpitan upang mapigilan ang pagdami ng mga nahahawa ng coronavirus. Kaya kanilang pinatupad ang ECQ, GCQ, MGCQ at ang mga lockdown na yan. At hindi naman tayo talaga hinigpitan, kundi ay binibigyan nila ng panahon o pagkakataon na maging maluwag balang araw kapag hindi na masyadong kumakalat ang virus sa kalambayan. Kaya ito po ay nagiging yung ECQ, nagiging GCQ, yung GCQ nagiging MGCQ. So yan yung ating pong naranasan sa ating pong sanlibutan, maging dito po sa ating pong bansang Pilipinas. Kung kaya ang ating papansinin, ang mga bagay nito ay karunungan na ikabubuti ng lahat upang hindi sila o hindi tayo ma-infect, hindi tayo mahawaan, hindi na kumalat. Maliban ng iba doon, kaya sila siguro marahil, ayon sa mga balita na ating pong napapanood, ay nagpapabaya sila sa hindi pagsunod at paniniwala sa ipinapayo ng ating pong Department of Health at saka ng ating pong mga namumuno sa bayan. Kung kaya ang iba marahil ay napapahamak. Kaya mag-iingat tayo sapagkat yan ang gusto ng Panginoon, na tayo ay maging maalam, maging marunong sa mga pamamaraan ito sapagkat ito ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Ang pagkakataong ito ay hindi pa rin nagpabaya ang ating Panginoong Diyos, sapagkat habang humihigpit ang ating pong mga panuntunan sa ating pong mga lugar, ay may mga tao naman na mga kababayan tayo, marahil kaibigan, na nakaranas na ma-infect ng coronavirus. At dahil dyan ay nagkaroon sila ng kaalaman na kung papaano pagalingin at sawatahin ang virus sa kanilang katawan. Ang karamihan po ay nagpapatotoo, maging sa social media. Kaya malaking bagay ang social media, sapagkat kung nagsaraman ang mga business noon, kung nagsaraman ang ibang mga establishmento, ay ang internet ay hindi nagsara upang magkaroon ng patuloy o andaloy ng komunikasyon ng bawat isa at magtulungan, magbigay ng mga impormasyon sa kanilang karanasan kung paano sila makasurvive sa virus na kanilang pong naranasan. Kaya ngayon ay napakarami na po ang nagsasabi at nagpapatotoo na sila ay napapagaling ng tinatawag nating natural remedy, mga natural fruits and vegetable at saka yung iba pang mga pamamaraan, yung mga water therapies. Napakarami po ang mga nagpapatotoo na gumagaling. Isang karunungan na marahil ay matagal nang ibinigay ng Panginoon para tayo maprotektahan sa anumang klase ng kasamaan o virus na dumating sa ating buhay, na atin hong palakasin ng ating pong kalusugan ayon po sa Department of Health. Ang kanilang payo ay palakasin natin ang ating pong immune system at tayo po ay uminom ng mayayaman sa vitamin C o kumain tayo ng mga gulay at prutas na mayaman sa vitamin C. Ito ay panlaban sa virus na kumakalat ngayon. Noon pa man ay binabanggit na ng ating Panginoon at siya ang may lalang nito. At ang paglalang niya ito ay sapat para sa mga taong namumuhay dito na kanyang nilikha upang maproteksyonan sa iba't ibang klase ng bakterya o virus ang sanglibutang ito. Kaya ngayon ay nagpapatotoo at kanilang sinubukan ang kakayanan ng Panginoon sa kanyang mga nilikha at totoong ito ay nakapagpapagaling at nagbibigay ito ng proteksyon sa kanilang pong buhay, maging sa ating buhay ay tinatanggap natin ito bilang mananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga bagay ito ay karunungang nagmumula sa ating mahal na Diyos. Kaya napaka-inam na ating pong tangkilikin ang katwiran at ang karunungan ng ating Panginoong Diyos sa ikagaganda ng ating buhay. Magkaroon tayo ng tamang katwiran
at magkaroon tayo ng karangalan o kaligayahan, kasayahan, no? Pagtatagumpay sa iba't ibang klase ng mga pagsubok. Dalawang punto po ang nais ko pong ibigay sa inyo sa pagkakataong ito. Yung tinatawag po nating magiging masunurin sa katwiran ng Diyos o sa kalooban ng Diyos o sa kanyang karunungan. No? Dapat ho nating sundin ang mga karunungang nagmumula sa Diyos na makakabuti sa atin sa lahat, na hindi maapektuhan ang ating pananampalataya at ang lahat ng mga bagay ito magbibigay luwalhati lugod sa Kanya, sapagkat siya ang gumawa nito, siya ang nagbigay ng mga karunungan ito upang maproteksyonan ang mga tao at mapagtibay ang bawat desisyon, mapagtibay ang bawat paghatol sa paggawa at sa paggalaw ng sanlibutan ito ayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. At ang pangalawa po yung tinatawag niya, pagiging masunurin sa mabubuting bagay. Lahat ng ginawa ng ating pong mga ng Department of Health, ginawa ng ating pong mga public servant o mga namumuno sa ating pong mga bayan ay nakabuti sa mga tao at nakabuti sa atin. Karamihan sa atin ay hindi nahawa sapagkat sumusunod tayo sa kanilang mga protocol, sapagkat ito ang nararapat upang makapag-ingat tayo. O ang social media maging sa YouTube ay natutuwa ang inyo pong lingkod, marahil kayo, sapagkat noong panahong yon ay talagang naging mabango ang ating Panginoon sa mga tao. Nagkaroon na sila ng panahon, ma-appreciate, maluwalhati, sapagkat sila ay nagpo-post ng mga salita ng ating Panginoon at ini-encourage ang bawat isa na tayo ay magtiwala sa Panginoon, na tayo sumampalataya sa Panginoon, na tayo ay sumamba sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So ito po ay napakasaya sa piling ng ating Panginoon na mga tao, bagaman sila may hina, makasalanan, ay nakakaalala sila sa dakilang lumikha at ang ginagamit nila bilang proteksyon. Ang majority dito po sa ating pong bansa ay gumagaling sa mga natural remedy at ang iba naman ay sa ibang mga paraan. So ito isang karunungan na nagmula sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat naranasan natin na hindi siya nagpabaya. Totoo, sapat at hindi siya nagkulang. Lahat ng kanyang nilalang na sanlibutan ito ay sapat. Ang gawa ng Panginoon ang siya magpuprotekta sa atin laban sa anumang klase ng kasamaan, maging sa ating pong mga pananampalataya. Sa panahon ito ay kailangan po natin ng karunungang nagmumula sa Diyos. Lagi po nating babasahin ang kanyang banal na salita, sapagkat ang gabay ng banal na Espiritu ay laging nariyan para tayo igiya doon sa kalooban ng Diyos sa mga kabuti sa atin, sa ikaluluwalhati at ikapapayapa ng bawat isa na mga sumasampalataya sa Diyos, sapagkat walang ibang pwedeng makapagtanggol sa atin, walang ibang pwedeng magpagaling sa atin, walang ibang pwedeng magprotekta sa atin kundi ang ating mahal na Diyos. Ang karunungan ito ay sapat upang tayo ay maprotektahan kung tayo po ay magiging masunurin doon sa kanyang katwiran at kung tayo ay magiging masunurin sa ikabubuti. Ang mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Dito ho tayo nakabase sa ating pong ikabubuti na ipinapayo ng ating Panginoon na panghawakan natin, sapagkat dito magkakaroon tayo ng kapayapaan, pag-asa at lalagit magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos at alam natin lahat ng mundong ito ay hindi na po magtatagal. Ito po ay magwawakas na, matatapos na po ito at gusto ng Panginoon na tayo may handa. Magpasalamat tayo sa Kanya, sapagkat sa panahon ito nasasaksihan natin ang kanyang mga patotoo tungkol po sa ating mga binabasa sa Biblia. Ang mga bagay ito ay hinula ng ating Panginoon, ipinagkaloob niya sa atin na upang bantayan natin mabuti na ang kanyang pagdating ay malapit na, upang ang ating kagalakan ay malubos, sapagkat makikita natin ng ating Panginoon ay dumarating upang tayo ay iligtas. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito ay sinasabi sa atin ng Panginoon na mapuspos tayo ng karunungang nagmumula sa Kanya upang tayo ay laging handa sa mangyayari sa sanlibutan ito, upang maging handa tayo sa Kanyang malapit na pagdating, upang maging handa tayo sa nagtatapos na sanlibutan ito, sapagkat hindi na magtatagal mga minamahal na mga kapatid. Bilang larawan ng Kanyang malapit na pagdating ay isa dito ang tinatawag nating mga krisis at salot na mangyayari sa ating sanlibutan. Kaya nga
nawa ay maging magalak tayo sapagkat nasasaksihan natin ang mga patutuo ng ating Panginoon sa kanyang malapit na pagdating. Dalan nga lang mga minamahal na mga kapatid, ang katwiran ng Diyos ay maghari sa atin. Ang karunungan ng Diyos ay maghari sa atin. Upang sa ganoon, sa bawat araw ng ating buhay, ang ating mga paghatol at desisyon ay tama at angkop ayon sa kanyang banal na kalooban. So nawa sa umagang ito ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa kanyang pabalita na ipinagkaloob sa atin, na tayo ay maingatan niya sa kanyang karunungang ipinagkatiwala sa atin mula noon hanggang sa ngayon, hanggang sa pagdating niya, hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang bayan ng Diyos ay magiging marunong sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon.